MJ Marfori, Lalo tayo miss ka magpagutom. ng mga audience mo dito. MJ, go! Michelin restaurant or Michelin daw pala. Party right here dahil after 125 years na tinaguri ang Oscars ng gastronomy, ang Michelin Guide ay finally nasa Pilipinas na. We are really having a blast at talagang emotional ang lahat no sa food industry dahil napakalaking karangalan po nito. Alam mo, yung mga tao dumadayo, I'm sure kayo, Chiki, Kuya Joey, pupunta kayo sa ibang bansa para tingnan Michelin. May Michelin star pa dito? Meron bang may Michelin Guide na malapit? At ngayon, meron na po tayo. Imagine mo, bigyan ko lang kayo ng stats. 74 restaurants Michelin Guide, okay? Michelin selected yung tawag sa kanila. 25 tumanggap po ng Bib Gourmand. Ibig sabihin ito yung mga restaurant na talaga namang bang for the buck. Napaka-quality na binibigay at worth puntahan. 1 star, 8 po yung nabigyan at isa 2 star. At actually kanina ito, isa nga. Alam mo, talaga wala tayong idea tungkol dito pero may isa po tayo, Mindanao chef na nakakuha ng 2 Bib Gourmand. Chef Miguel Moreno. Ito para lang nakita nyo kung gano'n ba kabigat to, Chef Miguel. Grabe. Nakakuha ka ng 2 Bib Gourmand for Cabell and Faulkner. Yes, of course, yeah, very proud na Usugan Mindanaoan Chef. This is a validation sa work that we do at Buckle in promoting and introducing the best of Southern Mindanaoan cuisine to Metro Manila. Nakakatawa dito kami nakita yung mga chef. Pinahatakan talaga kasi lahat talaga parang in a great mood dahil napakalaking karangalan nito. At paano yung pinaghahandaan yung food traffic after this? Well, actually, hindi pa namin isip yun. Pero sabi ko sa team ko, just continue doing, gawin nyo lang ang ginagawa natin araw-araw. Bigyan lang natin yung best sa food quality, sa service, and we're gonna be okay. And pag sinabing Bib Gourmand, ano yung sabihin ulit nito? Bib Gourmand, if it's to be, it is excellent quality food at an affordable price. So, Wow! Oh, God! Wow! Ano ba yung restaurant na MJ? In Tomas Morato, Quezon City. Yes! Hindi, kasi ang na-try ko na restaurant ni Chef Miguel, yung nandun sa Malacanang Alam mo na, reporter ng Malacanang. Kasama ba yun dyan? Yes, Ate Masih. Oo, bukod ka daw doon, may pakansisin free. Oy, in fairness, masarap yung pagkain doon. Yeah. Pero, sarap yung pagkain. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kami naman ay patuloy na binibigay ang masarap na pagkain ng Pilipino to represent the Philippines sa South. Kanina si Sec Frasco, nakausap natin ng TOT at sinabi nga niya, currently 3.9 trillion yung nadadala na funds, 9% ng GDP sa bansa ng tourism industry. And with this, inaasahan nila na talagang papano pa at dadami pa talaga yung dadayo sa Pilipinas for, of course, culinary tourism. Alam naman natin, ever since wala pa yung Michelin na talagang world-class na yung pagkain natin. Talagang bonus na lang talaga ito. Correct. At talagang inaasahan daw nila in the coming years ay bukod sa Manila environs, which is like Pampanga, Tagaytay, Cavite, and Cebu, Mindanao. Aabot tayo ng Mindanao, aabot tayo ng iba't ibang sulok hanggang Batanes. At syempre, ipagpamalaki talaga natin ang Philippine cuisine sa buong mundo. Finally, this is it. It's here. Oo. Okay, maraming salamat, MJ. Tikman natin yung mga restaurants na yan. Depende kung kaya sa mga budget natin. Mag-ano tayo, MJ? Food tour tayong 4. Yes, Okay. let's do that. In fairness, yung restaurant na sinasabi ko katapat ng press office ng Malacanang. Yes. Mga Mindanaoan cuisine, ang dami kong natikman na Masarap. nung ko lang natikman. Ay, wow! Kasi hindi ako familiar, Oo. pero masarap. And very affordable. Yes. Oh, maraming Reasonable. salamat. MJ Marfori. Okay, so again, dahil alam namin kung ano yung Michelin star, ang mga Bib Gourmand na nabibigyan sa ibang bansa, medyo mga restaurants na may pwesto pa lang yung nakita natin. Soon, yung mga stalls, yung mga karinderya, magkakaroon din yan. Yan! So, excited po kami Excited dyan din para yan. talagang affordable for everyone.